Hi! Hello! Ito yung Mama Shy. Maing buntag. Magandang umaga. Good morning sa inyong lahat. Ito na naman ako. Kukulit. Kumusta na kayo dyan mga friends? Okay lang ba? Ngayon ay May 6, 2020. Umagang-umaga pa lang. Katatapos ko lang sa labas. Andito na ako. Kakain muna tayo. Kain na kayo. Huwag kayong magpapalipas ng breakfast. Remember, don't miss breakfast. Ay kayo, ito, tingnan nyo yung aking almusal. Kasi mamaya, may balak akong pupuntahan. Maglalakad lang naman dyan. Kailangan nating mag-start magbanat-banat ng mga paa at buto-buto para hindi naman tayo maging estatwa. Pagkatapos ng quarantine, puro tayo mga estatwa. Ito, tingnan mo. Look. This is my food for today. Ayan. Ito, ang aking breakfast. Ito, hindi talaga ako nawawala nito. Kasi, this is my favorite. My favorite bread. Gusto ko talaga. Ito naman, ang aking favorite na palaman. Ito, kanin, syempre. Kanin sa umaga. Kailangan heavy. Pag meron kang ginagawa heavy, kahit wala kang ginagawa, heavy pa rin. Para naman magkalaman yung utak natin. Maging alert. Tsaka ito. Dati nagkakape ako ngayon. Kaso, medyo I want to sleep properly. Kaya naggagatas na ako nagmamaylo. Ayan, ito. Init pa. At ito naman ang aking ulam. Niluto ko to. Ayan. Ito ay manok na fry. At ito naman ay beef. Ano to, yung nabibili to sa grocery, sa supermarket na yung beef teriyaki. Kaya lang, iniba ko na siya ng cooking style. Masarap. Masarap. Gusto niyo? Sabay na kayo sa pagkain ko para naman masaya. Mahirap ang nag-iisang kumain. Mahirap talaga, friend, pag nag-iisa ka. Dati, busy ako dito para sa mga anak ko. Minsan yung anak ko nagluluto kasi gusto nila yung chicken, fried chicken. Alam mo naman yung chicken. Yan ang gusto nila. Ayaw nila ng gulay. Ako lang ang gulay. Kahit nalutoan ko man sila ng gulay. Kaya minsan nagluto ako ng gulay talaga. Nagalo-halo ko na para yung kahit sabaw man lang maano nila. Kasi hindi talaga sila kumakain ng gulay. Ewan. Ayaw daw nila ng damo. Damo. Damo daw is for kabayo. Very bad children. Ngayon kumain na tayo. May pagkukwentuhan tayo, friend. Alam po ninyo, friend, ang gusto kong topic ngayon na pag-uusapan natin ay tungkol dito sa love. Love. L-O-V-E. Love. Pag-ibig. Pag-ibig, pag pumasok ka sa puso ni naman, hahamaking lahat, masunod ka lamang. Totoo ba yan, friend? Ay, nako. Kasi may nakikita ko sa, alam mo naman ang trabaho natin, para tinakababad sa internet, kaya hayan tuloy, marami tayong nadi-discover, mga umiiyak dyan, mga umingitis, masaya, kikilig dahil sa pag-ibig. Ako tapos ako niyan, friend. I'm senior citizen. I overcome all of that. Naano ko na yan. Kaya pwede na akong magpayo sa inyo. Take it or leave it. It's up to you. This is just an advice from your mama. Alam niyo, friend, ang pag-ibig, sadya talaga may pag-ibig. Simula pa nung wala pa tayo, iba't at syadan pa lang. Kaya nga,
dapat nga si Adan nga lang ang tao sa mundo, kaso nakikita ni Lord na malungkot si Adan, kaya naman binigyan siya ng Eva. Kaya nagkaroon siya ng Eva. Alam niyo, hinugutan siya dito sa tadyang. Asan ba ito? Tadyang, 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 tadyang. Hinugutan siya doon. Nag-a-appear ngayon ang Diyos ang babae na si Eva. Ang kaso nga naman, sino ba ang nagsisimulang natukso? Hindi ko alam yun kasi I was not born in that time. But I have just read in the Bible na si Eva daw ang unang natukso. Kumain siya ng mansanas at natukso. Inakit din niya, inano din niya si Adan, kaya pareho silang tukso. Kaya disappear sila sa paradise. Kaya ngayon, nakita nila kung ano ang mundo, paano maghirap, kumayod, kaya tayo ganyan. Sa bagay, friend, sabi sa Bible, there is no such as hell. Ang hell ay ito na yung mga nangyari sa atin. Maybe heaven when we die, but I don't think there's a hell. What we are living now is in the hell. So we must make it heaven. Ang hirap mag-English, friend. Wala kasi tayo mga kausap. Meron magkausap tayo, Bisaya, Tagalog, Ilonggo, Cebuano. Ay, nako. Ang hirap, nagka-rambul-rambul na nga yung mga dialect ko eh. Kaya, subo muna tayo, friend, kasi baka magkaroon ng hangin ang tiyan ko. Subo muna tayo, kahit konti lang. Subo na muna ako, friend. Kumain na muna kayo dyan para hindi rin kayo magkatupak-tupak. Magang-maga pa. Meron kasi pag gutom, tinutupak ka agad. Masarap. Yung beef teriyaki, iniba ko. Naging mama's own version teriyaki. Tapos may fried chicken din ako. Kain muna tayo habang mag-uusap tayo ng pag-ibig. Para yung brain ko ay may laman habang nagpag-usap ako tungkol sa pag-ibig na yan. Alam niyo, pag-ibig ay talagang, totoo talaga ang pag-ibig. Pag pumasok na puso niyo naman, hamakin lahat, masunod ka na. Once na nagkaroon ka ng, nagkagusto ka sa isang lalaki, hindi naman pag-ibig ka agad yan. Yan muna ay admiration. Tapos niyan, pag nagtagal-tagal naman, kaya lang, nung panahon una, maganda. Kasi maraming ginagawa ang mga kalalakihan. Nandiyan yung sisibak, nandiyan yung naglilinis nagpapanday ng mga bahay ng kanilang mga nililigawan. Marami ang gumagawa sila ng paraan para makuha nila yung babae. Kasi noong unang panahon, ang mga sila unang tao ay mahigpit. Hindi katulad ngayon, once na nagkita lang kayo first sight, at first sight, love na kaagad. Sinasabi kaagad na love at first sight. Ano ba yan? Meron bang ganyan, love at first sight? Hindi naman. Admiration na yan, humahanga ka lang sa isang tao. Halimbawa, pogi siya, magaling siyang yung buhok niya, yung makeup niya, yung ganda ng niya. Meron kang nakikita sa kanya kakaiba. Yun yung na love at first sight mo. Meron siyang kang nakikita sa kanya. Pero hindi kagad yan yung love na may pag-ibig ka kagad sa kanya. Hindi. Alam mo, friend, once na nagkaroon ka na ng pag-ibig o pagmamahal, tapos nagsama na kayo, tapos siyempre sa katagalan, na-realize mo hindi pala pa kayo bagay sa isa't isa, ay hayaan mo na siya. Pagbigyan mo siya, tulad ng mga ibon, hayaan mo lumipad. Kasi mas mahirap naman yung nagsasama nga kayo, parati naman kayong nag-aaway, nagsisiraan, nagmumurahan.
kanya-kanyang anuhan, isip na kung ano-ano, masama, hanggang magkaisip ang isa sa inyo na umalis o iwanan ka. Hindi pwedeng iiwan ka ng isang tao na wala kang ginagawang kontra sa kanya kasi nahihiya din siya. Ganun yun. Hindi ka naman pwedeng dumikit ang isang tao unless lang kung yung taong yan na hindi matino. Yung talagang nangyari sa pag-iisip niya na talagang bakit ayaw ko wala yan. Ayun talaga yan. Pero pag taong matino ka, tapos na-realize niya, later na-realize niya na yung nagsasama nga kayo, parang na nga kayo mag-asawa eh. Pero na-realize niya na ganun, hindi siya masaya. Pero ikaw masaya, pero siya hindi masaya. Or ikaw ang hindi masaya o siya masaya. Ganun lang yun. Kaya yung isa, magdidesisyon ng magpagwalay sa'yo. Hayaan mo na yan, friend. Talagang ganun. Kaysa naman magkaroon kayo ng kalbaryo sa buhay. Mga tinik sa buhay. Hayaan mo na siyang lumipad. Paliparin mo na siya. At itong tandaan mo, huwag kayo magsisiraan. Stay friends as you are. Friends na hindi nagsisiraan na. Yung friends na friends. Smile, peace of mind. Yan ang friends. Ganun lang. Pabayaan mo na siya. Talagang ganyan. Wala naman sinasabing yung nasa nabasa ko lang sa Bible, yung kahit mga ano nga, marami din naman silang naging asawa, gano'n, kung saan sila mapadpad. Eh tayo pa kaya, hindi naman tayo mga saint, santo. Kaya, kailangan natin na magdasal, mag-pray lang tayo na sana bigyan tayo ng tamang partner sa buhay at maging masaya. Kasi maganda talaga yun kung kayong dalawan magkatugma at talagang kayo ang para sa isa't isa. Kaya, when you are left alone by someone whom you love, just stay calm. Huwag nang mag-ano. Meron mang dadating, kailangan pag-isipan mo muna. Isang beses, huwag mo nang gawing 2 beses sa mga pangyari. Matuto ka na isang beses. Kasi mahirap naman, pangalawang beses, hindi ka na natuto. Kaya pag-aralan mo na, hindi naman masama ang maging alone. Kasi, kahit nga akong alone na matagal na akong alone, pero ginagawa kong masaya at cool. Cool ang aking buhay, maganda. Kasi, naisip ko, madali ang kumuha ng partner, pero mahirap magkaroon ng happy partner. Happy, together happy. Both are happy. Eh, yung ano nga, mga single pa kayo, wala kayong mga anak-anak pa. Mahirap na nga. Eh, how much more kung yung may mga anak-anak na, tapos magkaroon ulit ng ibang relasyon, mas matindi yun. Mas grabe yun. Tapos magrelasyon ulit siya. Hindi na siya natuto. Eh, may mga anak pa siya. Mahirap yun eh. Na magkaroon ka ulit ng another panibagong love na meron ka ng mga anak. Yung ang mga single pa na wala talagang mga anak, eh, mahirapan nga eh. Mangyari niya, puro cry. Ang matindi pa friends, kalimitan sa na-observe ko, ang babae ang matindi kung masaktan kasi nagre-revenge sila. Ang revenge nila ay minsan friends, ay sinisira nila ang sarili nila. And that's not good, that's bad. Kailangan mag-isip talaga. At saka, one thing for sure, ay huwag ninyong sayangin ang oras ninyo sa mga puro na lang pag-ibig. Tayo ay nabubuhay na meron na talagang partner. Inaano na talaga ni Lord yan. Kasi kung si Adan nga noon na nagsusulo ay binigyan talaga, nakikita ni Lord, how much more tayo? Love tayo ni Jesus, love tayo ni Lord. Kaya wait lang tayo, hayaan na lang natin, bigla nang darating sa buhay natin yan. Kayong dalawa ay parehong mahal na mahal sa isa't, nagmamahalan sa isa't isa at walang
walang makakapiling. Mas maganda talaga yung nagsasama kayo na pareho yung happiness niyo, iisa. Kasi nga, ah, kung magsasama kayo na sa ibang tao ka pala, sa ibang guy ka pala, sa ibang tao ka pala, hinugot, tadyang, hindi mo talaga siya partner, ay hindi masaya ang pagsasama niyo. Kaya just wait, enjoy yourself. Ang daming mga paraan para ma-enjoy natin ang sarili natin. Kahit single tayo, believe me, maraming paraan. Hindi yung paraan ang makapagpasaya natin ang pag-ibig. Maraming pag-ibig. Lalo na sa may mga, kahit na wala ka pang anak o may mga anak. Marami. Maano mo na lang na, dumadaan ng mahaba ng panahon. Pero meron nga dyan, kulubot na, wala na mga ngipin, wala nang lahat, kalbo na, nagmi-meet pa nga sila dalawa. Kasi sila talaga. Kaya just wait, wag yung atat na atat. Kasi, kailangan mo ng partner, hindi ka nabubuhay ng walang pag-ibig, no? Hindi. Mabubuhay tayo ng, wala tayong, maraming klase ng pag-ibig. May pag-ibig sa anak, pag-ibig sa magulang, pag-ibig sa tao, pag-ibig sa lahat ng bagay, at yung pag-ibig talaga sa puso. Ang puso naman, lahat naman ay ibig. Kaya wag makuha sa isang tingin at sa loneliness mo. Kaya yung loneliness kasi, yan yung mapaghanap. Yung nalulungkot ka, yun yung mapaghanap. Kaya kung sino-sino na lang, kahit hindi tamang lalaki, babae para sa'yo, sige na lang, dampot-dampot ka na lang. Pag na-realize na lang sooner, later, na hindi pala kayo bagay, ayun, aalis na naman. So, another na naman. Walang katapusang another. Just wait. Stay calm. Stay cool as you are. And your happiness is not that you have to look for a man that banish your loneliness, that will fade your loneliness. Ano ba yan? Just correct me if I'm wrong. I'm not good in English. O sige, friend. Yan na ang pag-ibig. Huwag padalos-dalos, in short. Tapos mamaya iiyak ka na naman pag hiniwalay ka na naman. Yung mata mo maging chinita na naman. Walang tulog na. Masisira lang beauty mo. Just stay cool. Ito yung Mama Shark. Advice lang naman. Make yourself a very merry, merry life with a smile. I love you all. Stop. Don't forget to subscribe, like, open your notification, click the bell, and comments. Bye-bye. I love you all. Mwah, mwah, mwah.